Isang malakas na kalabog ang biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatalon si Alena sa gulat at nabitawan niya ang basahang hawak. Bumagsak ito sa makintab na sahig ng opisina na walang tunog. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nakatayo sa may pintuan ng opisina ng si Sir Marco de Villa. Pero hindi ito ang Sir Marco na kilala niya. Hindi ito ang lalaking matikas tumayo na laging suot ang mamahaling suit na tila ba hinding-hindi nalulukot. Hindi ito ang lalaking may matalas na tingin at boses na puno ng otoridad na nagpapatigil sa mundo ng lahat ng empleyado sa De Villa Tower. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay nakasandal sa hamba ng pinto, gusot ang damit at bahagyang nakabukas ang mga buttons ng kanyang polo. Ang buhok niyang laging maayos na nakaslick back ay magulo na. At ang mga mata niyang dati kasing talim ng agila ay ngayon puno ng isang kalungkutang hindi pa nakikita ni Alena kailanman. Amoy na amoy ni Alena mula sa kanyang kinatatayuan ang matapang na alak na bumabalot sa buong pagkatao nito. Isabel D. Isang pangalan ang namutawi sa mga labi ni Marco, isang bulong na parang punyal na humiwa sa hangin. Natigilan si Alena. Hindi siya makagalaw. Ang tanging nagawa niya lang ay titigan ang kanyang boss, ang lalaking sa loob ng 2 taon ay palihim niyang tinitingala mula sa malayo. Ang lalaking parang bituin sa langit, napakaliwanag, ngunit imposibleng maabot. Dahan-dahang humakbang si Marco papasok sa opisina. Bawat hakbang niya ay tila mabigat at walang direksyon. Para siyang isang taong naliligaw sa sarili niyang mundo. Sir, okay lang po ba kayo? Nanginginig na tanong ni Alena. Ang boses niya ay halos hindi lumabas. Pero parang hindi siya narinig ni Marco. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya. Ngunit alam ni Alena na hindi siya ang nakikita nito. Ang nakikita nito ay ang babaeng nagngangalang Isabelle. Patuloy ito sa paglapit. Bawat hakbang ni Marco ay isang hakbang paatras para kay Alena hanggang sa maramdaman na lang niya ang malamig at matigas na pader sa kanyang likuran. Wala na siyang maatrasan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga palad. Ito na yata ang katapusan ng trabaho niya. Bawal na bawal ang sinumang empleyado sa floor na ito kapag gabi na, lalo na sa loob ng mismong opisina ng si. Pero kailangan niyang mag-overtime para may maipadala sa pamilya niya sa probinsya. Nasa harapan na niya ngayon si Marco. Sobrang lapit. Amoy na amoy niya ang pinaghalong pabango nito at ang alak. Nakita niya nang malapitan ang sakit sa mga mata nito. Ito ba talaga ang makapangyarihang Marco de Villa? Ang lalaking kinatatakutan at hinahangaan ng lahat. Sa harap niya ngayon, para lamang siyang isang ordinaryong taong nasasaktan. At sa hindi malamang dahilan, nakaramdam si Alena ng awa. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay at marahan nitong hinaplos ang pisngi ni Alena. Napapikit siya sa ginawa nito. Ang init ng palad nito ay tila ng kuryente sa kanyang buong katawan. Bakit ni? Muling nagsalita si Marco, basag ang boses. Bakit ngayon ka lang bumalik? Hindi alam ni Alena ang isasagot. Gusto niyang sabihin, Sir, ako po si Alena, ang janitress, pero walang salitang lumalabas sa bibig niya. Ang puso niya ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, isang pinaghalong takot at isang kakatwang kilig na hindi niya dapat maramdaman. Tinitigan siya ni Marco ng malalim sa mata, na para bang hinahanap nito ang sagot sa isang tanong na matagal na niyang bitbit. Akala ko hindi ka nababalik, bulong nito. At bago pa man makapagproseso ang isip ni Alena sa lahat ng nangyayari, bago pa man niya maitulak ang lalaki palayo, naramdaman na lang niya ang paglapat ng mga labi ni Marco sa kanyang mga labi. Isang halik na lasang alak at pait. Isang halik na puno ng pangulila at desperasyon. Sa sandaling iyon, para kay Alena, tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nawala ang lahat, ang takot sa pagkawala ng trabaho, ang pagkalito sa sitwasyon, ang agwat sa pagitan ng isang hamak na janitress at isang tinitingalang si. Ang tanging naramdaman na lamang niya ay ang init ng mga labi ni Marco de Villa. Isang matinding sakit ng ulo ang unang gumising kay Marco. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit agad din niyang ipinikit dahil sa sinag ng araw na tumatama mula sa bintana. Kumikirot ang kanyang sentido na para bang pinupukpok ng martilyo. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Nasaan ako? Ito ang unang tanong na pumasok sa kanyang isip.
Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang malambot na leather na sofa, ang maliit na lamesa, ang mini refrigerator sa sulok, nasa loob siya ng maliit na pahingahan katabi ng kanyang opisina. Sinubukan niyang bumangon, ngunit napahawak siyang muli sa kanyang ulo. Anong nangyari kagabi? Ang huli niyang natatandaan ay nasa isang bar siya, kasama ang ilang kliyente. Pagkatapos niyon, puro na lang pira-pirasong alaala. Ang tunog ng basag na bote. Ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Ang pagmamaneho niya pauwi na hindi niya alam kung paano niya nagawa ng ligtas. At isang mukha. Isang mukha ng babae. Si Isabel. Ang sakit ng kanyang pagkakatraidor ay bumalik na parang isang alon, sariwa pa rin kahit ilang buwan na ang nakalipas. Napabuntong hininga si Marco at pilit na umupo. Sa pag-upo niya, may isang maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang dibdib at gumulong sa sahig. Kinuha niya ito. Isang maliit at itim na hair clip. Simple lang, gawa sa plastic. Isang bagay na hinding-hindi niya makikita sa mga gamit ni Isabelle o ng kahit sinong babaeng kilala niya. Pangkaraniwan. Masyadong simple. Kanino to? Kumunot ang noo niya, pilit na inaalala ang mga nangyari. May mga anino sa kanyang isip. Isang amoy-amoy ng mild na sabon at shampoo, hindi ang mamahaling pabango ni Isabelle. Isang hikbi, isang mahinang iyak. Pero malabo ang lahat. Parang isang panaginip na hindi niya mahawakan. Biglang bumukas ang pinto ng banyo sa loob ng silid pahingahan. Natigilan si Marco. Mula roon ay lumabas si Elena, ang janitress. Magulo ang buhok nito at lukot ang kanyang asul na uniforme na para bang minadali nitong isuot. Nakayuko ito, hindi makatingin ang diretsyo sa kanya. At ang mga mata nito namumugto. Umiyak ba siya? Natahimik ang buong silid. Tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Nakita ni Marco kung paano nanginginig ang mga kamay ni Elena habang inaayos nito ang kwelyo ng kanyang damit. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco, ang boses niya ay magaspang dahil sa alak at pagkatulog. Hindi galit ang tono niya, kundi puno ng pagkalito. Napapitlag si Elena sa kanyang tanong. Sir. Nautal niyang sagot, kasi po nakita ko po kayo kagabi dito sa opisina lasing na lasing po. Tinulungan ko lang po kayong makahiga dito sa sofa. Tinitigan siya ni Marco. May mali sa kwento. May mali sa itsura niya. Ang pamumula ng kanyang mga pisngi, ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin. Ganoon ba? Mabagal na sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa dalaga. Humakbang siya palapit at napaurong naman si Elena. Ang pag-urong na iyon ang nagsabi sa kanya ng lahat. Itinaas ni Marco ang kamay na may hawak na hair clip. Kung ganoon, sayo ba ito? Nanlaki ang mga mata ni Elena nang makita ang itim na pansipit sa buhok. Agad niyang kinapa ang kanyang ulo. Wala nga roon. Ang isang piraso ng buhok na kanina pa nakakainis sa kanyang mukha ay malayang-malaya. May nangyari ba sa atin kagabi, Elena? Diretso ang tanong. Walang paligoy-ligoy. Ang pagbanggit ni Marco sa kanyang pangalan ay parang isang dagundong ng kulog sa tainga ni Elena. Pakiramdam niya ay nabingi siya at ang tanging naririnig na lang niya ay ang nakakabaliw na tibok ng sarili niyang puso. Umiling-iling siya, halos mabali na ang kanyang lieg sa pagtanggi. Wala po, sir. Wala po talaga. Nagsimulang mamuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata, isang bagay na lalo lang nagpatunay sa pagsisinungaling niya. Bumigay ang kanyang boses. Nakatulog lang po kayo dahil sa kalasingan. Iyon lang po iyon. Pipromise po. Ang salitang pipromise ay lumabas na parang isang panalangin, isang desperadong pagsamo na sana ay paniwalaan siya. Nakita ni Marco ang takot sa mga mata ni Elena. Isang takot na sobrang dalisay at totoo na para bang anumang sandali ay bibigay na ito at iiyak sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung anong nangyari, pero alam niyang natatakot ito sa kanya. At sa hindi malamang dahilan, hindi niya gusto ang pakiramdam na iyon. Napabuntong hininga na lang siya at itinigil ang pagtatanong. Itinago niya ang hair clip sa kanyang bulsa. CJ, kung iyan ang sinasabi mo. Nakahinga ng maluwag si Elena, ngunit hindi pa rin nawawala ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Paumanhin po, sir. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho, halos pabulong niyang sabi. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Marco.
Isang deklarasyon sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan. Meeting is adjourned. We will continue this tomorrow morning, matigas na sabi ni Marco, hindi tinitingnan ang sinuman sa kanila. Ang mga tingin niya ay nakapako sa lamesa. Agad na nagsitayuan ang mga department heads, sinusubukang huwag magpakita ng anumang reaksyon. Mabilis silang nagligpit ng kanilang mga gamit at isa-isang lumabas ng silid, nag-iiwan ng isang nakabibinging katahimikan. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, marahas na inalis ni Marco ang kamay ni Isabel sa kanyang balikat. What are you doing here, Isabel? Malamig niyang tanong, ang kanyang mga panga ay nagtagis. Imbes na matakot, tumawa lang ng mahina si Isabel. Umikot siya at umupo sa upuang katabi ni Marco, at itinaas ang kanyang mga paa sa ibabaw ng lamesa na parabang nasa sarili lang siyang bahay. Namiss kita, simpleng sagot niya, tinitingnan ang kuko niyang bagong manicure. Isn't that enough reason? Tapos na tayo, Isabel. Matagal na, giit ni Marco, ang boses niya ay puno ng pinipigilang galit. Ang alaala ng pagkakatraidor nito, ang pagtataksil nito sa kanya, kasama ang isa sa pinakamatindi niyang karibal sa negosyo, ay muling sumariwa. Isang sugat na akala niya ay nagsisimula ng maghilom. Ako ang nakipaghiwalay, Marco, hindi ikaw. So, ako rin ang magdedesisyon kung tapos na talaga tayo, sabi ni Isabel, at ngayon ay tinitigan na siya nito ng diretsyo. Ang mga mata nito ay mapanukso at mapanganib. Narealize ko lang na nagkamali ako. Ikaw pa rin talaga. Ikaw ang kailangan ko. Kailangan mo ako, o kailangan mo ang pera ko, sarkastikong sabi ni Marco. Ang ngiti sa labi ni Isabel ay bahagyang naglaho. That's unfair. Minahal kita. Minahal mo ako, pero niloko mo ako. Sa harap ng buong business community. Ipinahiya mo hindi lang ako, kundi ang buong pangalan ng De Villa. It was a mistake. A stupid mistake, tumaas na ang boses ni Isabel. Tumayo siya at lumapit kay Marco, sinubukang hawakan ang mukha nito, ngunit umiwas siya. Marco, please. Let's start over. I'm willing to do anything. There is nothing to start over. Tapos na tayo, mariing ulit ni Marco. Tumayo na rin siya, handa ng talikuran ito at iwan sa silid. Hindi pa, Marco. May kakaiba sa tono ng boses ni Isabel ngayon. Isang bagay na nagpatigil kay Marco. Hindi pa tapos hanggat hindi ko sinasabi, bulong nito, na parabang isang pangako at isang banta. Tumalikod na si Marco at naglakad palabas ng boardroom, hindi na muling lumingon. Bawat hakbang palayo ay isang pagpapatunay sa sarili niya na tapos na talaga. Paglabas niya, isinara niya ng malakas ang pinto. Napasandal siya rito sandali at napapikit. Ang pagbabalik ni Isabel ay isang bagyo na hindi niya inaasahan. Sa kanyang pag-angat ng tingin, ang kanyang mga mata ay napadako sa kabilang dulo ng pasilyo. Nandoon si Elena, abala sa pagpupunas ng salamin ng isang pader. Nakatalikod dito sa kanya, hindi alam na pinagmamasdan siya. Kahit sa simpleng uniforme nito at sa ordinaryong kilos, mayroon itong dalang katahimikan, isang katahimikang kabaligtaran ng kaguluhang dinala ni Isabelle. Hindi na malaya ni Marco na nakatitig na pala siya rito ng matagal. Sa loob ng boardroom, naiwang mag-isa si Isabel. Ang kaninang mukha na puno ng pagsusumamo ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Lumapit siya sa salaming bintana na tanaw ang buong syudad. Mula roon, kitang-kita niya ang pasilyo sa labas. Nakita niya si Marco na nakatayo roon at nakita niya kung saan nakatuon ang mga mata nito. Sa babaeng tagalinis. Isang mapanganib na ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Isabel Gonzales. So, that's how it is, bulong niya sa sarili. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Kinabukasan, sinubukan ni Elena na ibalik sa normal ang lahat. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang 20 linya sa pregnancy test. Pilit niyang sinabi sa sarili na isa lang itong masamang panaginip. Trabaho lang, Elena. Magtrabaho ka lang. Ngunit tila ba may ibang plano para sa kanya ang tadhana. Palabas siya ng pantry, tulak-tulak ang kanyang cart, nang bigla na lang siyang harangin ng isang anino. So, ikaw pala yon. Napaangat ng tingin si Elena. Natigilan siya. Ang babaeng maganda na nakita niyang pumasok sa opisina ni Sir Marco kahapon ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Si Isabel Gonzales. Mas nakakasilaw pa ito sa malapitan.
Ang suot nitong puting bestida ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Pakiramdam ni Alena, lalo siyang naging hamak at maliit sa suot niyang asul na uniforme. Pipo. Yon lang ang lumabas sa bibig ni Alena. Ngumiti si Isabelle, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Inikutan siya nito ng tingin, mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang maruming bagay. Ikaw yung tinitingnan ni Marco kahapon, di ba? Tanong nito. Anong pangalan mo? Alena po, mahinang sagot niya. Alena, inulit ni Isabelle ang pangalan niya na parang isang salitang hindi masarap pakinggan. Alam mo, Alena, ang mga babaeng tulad mo dapat alam niyo kung saan lang kayo lulugar. Hindi nakasagot si Alena. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga tainga. Nagpatuloy si Isabel, ang boses ay tila seda ngunit bawat salita ay may tinik. Si Marco, mabait yan. Minsan, naaawa sa mga alam mo na. Pero huwag kang aasa. Dahil sa huli, ang mga tulad niya ay para lang sa mga tulad ko. Naiintindihan mo? Walang nagawa si Alena kundi tumango, nakayuko. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sabihin na wala siyang ginagawang masama, pero ang dila niya ay tila na paralisa. Good, sabi ni Isabel. Akala ni Alena ay tapos na. Ngunit biglang humakbang si Isabelle palapit sa kanya. Sa isang iglap, sinadya nitong ibangga ang sarili sa cart ni Alena. Ang isang baso ng juice na nakapatong doon, isang tirang iniwan ng isa sa mga empleyado, ay natapon. At tumapon ito lahat sa puting-puting bestida ni Isabel. Oh my God! Dress, malakas na sigaw ni Isabelle, puno ng pagkagulat at galit na halatang peke. What did you do? Lahat ng mga empleyado sa malapit ay napalingon sa kanila. Hala! Tanga-tanga kasi. Hindi nag-iingat. Nako, vintage pa naman yang damit na iyan. Lagot yang janitress na iyan. Narinig ni Alena ang mga bulungan. Nanginginig siyang kumuha ng basahan mula sa kanyang cart. Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Pupunasan ko po. Don't you dare touch me, lalong lumakas ang sigaw ni Isabel. Alam mo ba kung magkano to? This is more expensive than your entire life salary. You clumsy idiot. Dumating ang supervisor ni Alena, isang matabang babae na nagngangalang A. Santos. Anong nangyayari dito? Tingnan mo ang ginawa ng tauhan mo, dinuro ni Isabel si Alena. She ruined the dress. I want her fired. Now. Ma'am Isabel, pasensya na po, sabi ni Enrique Santos, at hinarap si Alena na may nanlilisik na mga mata. Ano ka ba naman, Alena? Palagi ka na lang nagkakaproblema. Halika nga dito. Hinila ni Enrique Santos ang braso ni Alena. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi na po maulit. Rest assured, I will handle this. You better. Or else, I will talk to Marco myself, pagbabanta ni Isabel. Dinala ni Enrique Santos si Alena sa isang sulok. Wala ka na bang gagawing tama? Alam mo ba kung sino iyang binangga mo? Malilintikan tayong lahat dito. Baka mawalan pa tayo ng kontrata sa De Villa dahil sa'yo. Nagsimula ng mamasa ang mga mata ni Alena. Pero, ma'am, hindi ko po talaga sinasadya. Siya po ang... Manahimik ka, putol ni Enrique Santos. Sumunod ka sa akin sa opisina. Baka ito na talaga ang katapusan mo dito. Habang hinihila siya ni Enrique Santos, nakita ni Alena si Isabel na nakangisi. Isang ngisi ng tagumpay. Pakiramdam ni Alena ay guguho na ang mundo niya. Mawawalan siya ng trabaho. Paano na ang dinadala niya? Paano na ang pamilya niya? Bitawan mo siya. Isang boses ang pumutol sa lahat. Isang boses na kalmado ngunit may bigat at otoridad. Napalingon silang lahat. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Marco de Villa, ang mga kamay ay nasa bulsa, ang mukha ay seryoso. Sir Marco, gulat na sabi ni Enrique Santos, at agad na binitawan si Alena. Naglakad si Marco palapit sa kanila. Hindi niya tiningnan si Isabel. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Enrique Santos. I said, let her go. Oo po, sir, nautal na sagot ng supervisor. Nakita ko sa KTV, simpleng sabi ni Marco. I saw everything. Natigilan si Isabel.
Nawala ang ngisi sa kanyang mukha. Lumingon si Marco sa kanya, ang mga mata ay malamig na parang yelo. Are you done making a scene, Isabel? Walang naisagot si Isabel. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alena na natamimi ito. Hindi na nagsalita pa si Marco. Tinalikuran niya silang lahat. Ngunit bago siya tuluyang umalis, huminto siya sa tapat ni Alena. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa dalaga. Punasan mo ang mga luha mo, mahina niyang sabi, sapat lang para marinig nilang dalawa. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Isang segundong puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Pagkatapos ay nagpatuloy na si Marco sa paglalakad, nag-iwan ng isang pasilyong puno ng mga taong natigilan. Naiwan si Alena na hawak ang panyo, ang puso niya ay nag-uumapaw sa pinaghalong hiya, pasasalamat, at isang kakatwang kilig na lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Nang makalayo na si Marco, lumapit si Isabel kay Alena. Ang mukha nito ay puno ng galit na hindi na maitago. Sa tingin mo, palagi kanyang ipagtatanggol, bumulong si Isabel, ang boses ay puno ng lason. Magsisimula pa lang ako. Kinagabihan, habang pinipilit ni Marco na isubsob ang sarili sa mga report ng quarterly earnings, tumunog ang kanyang private cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng buton. Hello, sagot niya, ang boses ay pagod. Marco D. Natigilan siya. Kilala niya ang boses na iyon, ngunit iba ang tono ngayon. Wala ang dating kumpiyansa at pagiging mapanukso. Ang narinig niya ay isang boses na basag at nanginginig. Boses ni Isabel. Paano mo nakuha ang numerong to? Malamig niyang tanong. That's not important, see. Humikbi ito sa kabilang linya. Marco, please. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. May kailangan ka lang malaman. Para matahimik na ako. Please. Ang salitang please ay puno ng isang desperasyon na hindi pa niya naririnig mula dito noon. Labag sa kanyang kalooban, ngunit kinain siya ng kuryosidad at, sa isang sulok ng kanyang puso, isang natitirang piraso ng responsibilidad. Saan? Yon na lang ang nasabi niya. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa isang hotel, malayo sa mga matang mapanghusga ng kanilang mga kakilala. Dumating si Isabel na ibang-iba sa kanyang karaniwang itsura. Walang makapal na makeup, walang mamahaling bestida. Nakasuot lang ito ng simpleng itim na blusa at pantalon. Namumutla ito at ang mga mata ay bahagyang namumugto. Mukha siyang talunan. Naupo ito sa kanyang harapan at hindi nagsalita sa loob ng ilang sandali. Nakayuko lang ito, pinaglalaruan ang isang tissue sa kanyang mga kamay. I'm sorry, mahina niyang sinabi. I'm sorry for what's did at the office. Nakakahiya. Desperada lang talaga ako. Hindi umimik si Marco. Hinintay lang niya kung ano pa ang sasabihin nito. Nag-angat ng tingin si Isabelle at ngayon may mga luha nang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Niloko kita at yon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pero may dahilan, Marco. May isang bagay na hindi ko kailanman nasabi sa'yo. Pumikit ito na para bang nag-ipon ng lakas ng loob. Noong naghiwalay tayo. Noong sinabi mong ayaw mo na akong makita may nalaman ako. Mula sa kanyang wallet, kumuha ito ng isang litratong luma at lukot na. Dahan-dahan niya itong inilapag sa lamesa at itinulak palapit kay Marco. Kinuha ito ni Marco. Isang itim at puting larawan. Isang ultrasound. Ano to? Tanong niya, kahit na nagsisimula ng bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ilang linggo matapos mo akong iwan, nagsimula si Isabelle, ang boses ay halos pabulong na. Nalaman kong buntis ako, Marco. Natigilan si Marco. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ano? Buntis ako, inulit ni Isabelle, mas malakas na ngayon ang pag-iyak. Magkakaanak na sana tayo. Pero yung stress, yung sakit. Yung pag-iyak ko gabi-gabi. Isang araw, dinugo na lang ako. Sinubukan ng mga doktor pero huli na ang lahat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nawala siya, Marco. Nawala ang anak natin. Ang baby sana natin.
Nakatitig lang si Marco sa ultrasound. Isang maliit na tuldok sa gitna ng kadiliman. Isang buhay na hindi niya alam na umiral. Isang di sana. Ang bigat ng salitang ianak natin ay dumagan sa kanyang dibdib. Ang galit niya kay Isabelle, ang puot, lahat ay biglang natabunan ng isang nakakabinging pakiramdam ng pagkakasala. Siya. Kasalanan niya. Kung hindi niya ito iniwan, kung naging mas maunawain siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Yun na lang ang naisatinig niya, ang boses niya ay halos hindi na makilala. Paano, humagulgol si Isabel. Galit na galit ka sa akin. Ayaw mo na akong makita. Natakot ako. At nahihiya ako na hindi ko man lang nagawang protektahan ang sarili nating anak. Hindi alam ni Marco kung ano ang iisipin. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito, ang konsensya, lahat ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang traidor na si Isabel, siya na ngayon ang ina ng isang anak na hindi niya kailanman nakilala. Umalis si Marco sa coffee shop na lutang ang isip. Hindi na niya natatandaan kung paano siya nakabalik sa kanyang opisina. Pumasok siya sa madilim na silid at hindi binuksan ang ilaw. Sumandal siya sa salaming bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Isang anak. Nagkaroon sana ako ng isang anak. Ang isiping iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak, isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, may nakita siyang isang pamilyar na anino sa pasilyo. Si Alena. Dahan-dahan itong naglalakad, itinutulak ang kanyang cart ng panlinis. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng hallway, napansin ni Marco ang bahagyang pag-umbok sa tiyan nito. Isang buhay na totoo. Isang buhay na nasa sinapupunan ng babaeng halos hindi niya kilala. At sa kabilang banda, isang multo. Ang multo ng isang anak na nawala dahil sa kanya. Napasandal si Marco sa bintana, ramdam niya ang isang klase ng pagkalito, at sakit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong nalaman niyang niloko siya ni Isabel. Isang pagkabigat na hindi niya alam kung paano bubuhatin. Nagsimula ito sa isang bulungan. Hoy, narinig mo na ba yung chismis? Habang nagpupunas ng sahig si Alena sa pantry, narinig niya ang dalawang babaeng empleyado na nag-uusap malapit sa coffee machine. Alin? Yung tungkol kay Sir Marco. May nabasa ako sa isang blog. Grabe, girl, nakakaloka. Hindi ito pinansin ni Alena. Sanay na siyang marinig ang pangalan ni Sir Marco sa mga usapan. Siya ang araw, at silang lahat ay mga planetang umiikot lang sa kanya. Ngunit ang sumunod na sinabi ng babae ay nagpatigil sa kanyang paggalaw. May nabuntis daw na janitress. Grabe, di ba? Ginayuma yata si Sir. Nabitawan ni Alena ang hawak niyang basahan. Para siyang binuhusan ng isang balding yelo. Ang mga tuhod niya ay biglang nanlambot. Sila pinag-uusapan ba nila ako? Mabilis niyang pinulot ang basahan at lumabas ng pantry. Ang puso niya ay kumakarera. Hindi, impossible. Chismis lang yan. Ngunit pagdating niya sa kanyang locker area, nakita niya ang isang grupo ng mga kapwa niya janitor na nagkukumpulan sa isang sulok. Nagtatawanan sila habang nakatingin sa isang cellphone. Nang makita siya, bigla silang natahimik at naghiwa-hiwalay, nag-iiwan ng mga mapanuring tingin. Naramdaman ni Alena ang pag-iinit ng kanyang buong mukha. Alam na nila. Pagka-uwi niya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, nanginginig niyang kinuha ang kanyang luma at basag na cellphone. Nag-load siya ng data. Sa loob lamang ng ilang segundo, natagpuan niya ang tinutukoy nila. Isang article sa isang sikat na gossip blog. Ang headline ay nakasulat sa malalaki at mapang-asar na letra. Sinang kilalang kumpanya na biktima ng isang janitress. Buntis scandal, pumutok. At sa ibaba nito, isang litrato. Isang malabong litrato niya nakuha mula sa malayo habang naglalakad siya palabas ng De Villa Tower. Nakayuko siya, ngunit kilalang-kilala pa rin niya ang sarili niya. Binasa niya ang article. Bawat salita ay parang isang matulis na kutsilyo na humihiwa sa kanyang pagkatao. Isang babaeng tagalinis na di umano ay ginamit ang kanyang katawan upang paikutin ang ulo ng batang isigi. Nagsagawa ng isang baby trap upang makahuthot ng pera. Isang desperadang babae na gustong umangat sa buhay sa maling paraan. Hindi na niya natapos basahin.
Tumulo ang kanyang mga luha sa screen ng cellphone. Sino? Sino ang gagawa nito sa kanya? Kahit hindi niya nakikita, alam niya. Si Isabel. Napasubsob siya sa kanyang unan at humagulgol ng walang tunog. Ang kahihiyan ay parang isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Hindi lang sarili niya ang sinisira nila, kundi pati na rin ang pangalan ng kanyang pamilya. Kinabukasan, ang pagpasok sa trabaho ay isang impyerno. Bawat tingin ay isang paghusga. Bawat bulungan ay isang insulto. Habang naglalakad siya sa pasilyo, may mga taong nagbubulungan at nagtatawanan pagdaan niya. May ilan pang naglakas loob na kunan siya ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Gusto niyang maging invisible. Gusto niyang maglaho na lang na parang bula. Nasa kalagitnaan siya ng paglilinis ng isang hallway nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa probinsya. Ang nanay niya. Hello, Nay, sinubukan niyang pasayahin ang kanyang boses. Alena! Anak, narinig niya ang pag-iyak ng kanyang ina sa kabilang linya. Totoo ba yung mga nababasa namin dito online? Yung mga pinag-uusapan ng mga kapitbahay? Anak, sabihin mo sa akin, hindi totoo yon, di ba? Gumuho ang mundo ni Alena. Ang iskandalo ay umabot na pala sa kanila. Ang kahihiyan ay umabot na sa mga taong pinakamamahal niya. Naini. Yun lang ang nasabi niya bago siya tuluyang napahagulgol. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo sa sahig ng fire exit, umiiyak. Ang alam lang niya, pagod na siya. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang mapahiya. Nang sa wakas ay tumayo siya para bumalik sa trabaho, hinarang siya ni Alex Santos, ang kanyang supervisor. Ang mukha nito ay galit na galit. Alena Reyes, matigas na sabi nito. Sumama ka sa akin sa GE office. Ngayon din ni. Alam na ni Alena kung ano ang ibig sabihin nito. Dinala siya sa isang maliit at malamig na opisina. Nakaupo roon ang EC manager, isang babaeng may makapal na salamin na hindi man lang tumitingin sa kanya. Edneth Reyes, nagsimula ang EC manager, binabasa ang isang papel. Dahil sa mga pangyayari na nagdudulot ng masamang imahe sa kumpanya, we are placing you on indefinite suspension. Effective immediately. Suspended, naguguluhang tanong ni Alena. Pero wala po akong ginagawang masama. Pakisoli na lang ang mo at ang susi sa locker mo, malamig na sabi ng babae, hindi pa rin inaalis ang tingin sa papel. Maaari ka nang umalis? Walang nagawa si Alena. Para siyang isang manikang pinagalaw. Inilapag niya ang kanyang sa lamesa. Habang naglalakad siya palabas ng De Villa Tower sa huling pagkakataon, ramdam niya ang mga tingin ng lahat. Ang mga gwardiya, ang mga receptionist, ang mga taong dumadaan. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pera. Dala-dala niya ang isang kahihiyan na hindi niya alam kung paano buburahin. At sa loob ng kanyang sinapupunan, isang buhay na walang kasalanan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, habang ang mga sasakyan ay dumaraan na parang wala lang. Naramdaman niya ang isang klase ng kawalan ng pag-asa na hindi niya pa naramdaman kailanman. Nasa dulo na ba talaga siya? Ang balita ng eskandalo ay kumalat na parang apoy, hindi lang sa social media, kundi pati na rin sa loob ng mararangyang pader ng mansyon ng mga De Villa. Nasa opisina si Marco, pilit na tinatapos ang isang mahalagang tawag, nang biglang pumasok ang kanyang sekretarya na si Rina, ang mukha ay namumutla. Sir Marco, nanginginig nitong sabi. Tumawag po si Doña Esmeralda. Natigilan si Marco. Ang kanyang ina. Bihira itong tumawag sa opisina maliban na lang kung mayroong isang napakahalagang bagay. At sa tono ng boses ni Rina, alam niyang hindi ito magandang balita. What is it? Tanong niya. Pinapapunta niya po sa mansyon yung babae, sagot ni Rina, hirap na bigkasin ang mga salita. Yung si Alena Reyes po. Napamura si Marco ng mahina. What? Bakit? Anong sinabi niya? Hindi ko po alam, sir. Ang sabi lang po ng assistant niya, ipatawag ang babae. Agad na tinapos ni Marco ang kanyang tawag. Kinakabahan siya. Kilala niya ang kanyang ina. Si Doña Esmeralda de Villa ay hindi isang babaeng basta-basta. Siya ang reyna ng kanilang pamilya, isang babaeng sanay na nasusunod ang lahat ng gusto.
At alam ni Marco na ang pakikipag-usap ng kanyang ina ay isang utos na dapat sundin. Samantala, kakatanggap lang ni Alena ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Isang malamig at propesyonal na boses ang nagsabi sa kanya na kailangan niyang pumunta sa mansyon ng mga De Villa. Isang kotse ang susundo sa kanya. Hindi ito isang pakiusap kundi isang utos. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Ang kotseng sumundo sa kanya ay mas mahal pa yata kaysa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. Tahimik lang siya sa buong biyahe, ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Bawat kanto, bawat kalye na dinadaanan nila ay palayo ng palayo sa mundong kilala niya, at palapit ng palapit sa isang mundo ng kapangyarihan at yaman na nakikita niya lang sa mga pelikula. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate na bakal. Bumukas ito ng dahan-dahan at bumungad sa kanya ang isang mansyon na kasing laki yata ng isang maliit na mall. Napalunok si Alena. Pakiramdam niya ay lalamunin siya ng buo ng lugar na ito. Sinalubong siya ng isang katulong na nakauniporme at dinala siya sa loob. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab at may isang napakalaking chandelier na nakasabit sa kisam. Ang bawat gamit ay mukhang antigo at napakamahal. Dinala siya sa isang silid na tinatawag nilang tilanay. Tanaw mula roon ang isang malawak na hardin na may swimming pool. At doon, nakaupo sa isang silyang gawa sa ratan, ay isang babae. Si Doña Esmeralda de Villa. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, at ang kanyang lieg at mga daliri ay napapalamusyan ng mga alahas na kumikinang. Ang buhok niya ay maayos na nakapusod, at kahit na may edad na, bakas pa rin sa mukha nito ang isang gandang hindi basta-basta. Ngunit ang mga mata nito ay malamig at mapanuri. Maupo ka, utos nito, hindi man lang umiti. Nanginginig na naupo si Alena sa silyang nasa tapat nito. Tinitigan siya ni Doña Esmeralda mula ulo hanggang paa, katulad ng ginawa ni Isabelle, ngunit mas matindi. Mas mabigat. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang karayom na tumutusok sa balat ni Alena. So, ikaw si Alena Reyes, nagsalita sa wakas ang matanda, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang babaeng sumisira sa pangalan ng pamilya ko. Hindi po totoo yon, halos pabulong na sagot ni Alena. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda. Huwag na tayong maglokohan, Hija. Alam ko ang mga istilong iyan. Mga babaeng tulad mo, gagawin ang lahat para lang makakapit sa isang lalaking mayaman. Tell me, magkano? Po, naguguluhang tanong ni Alena. Kumuha ng isang sobre si Doña Esmeralda mula sa mesang katabi nito. Inilapag nito sa harap ni Alena. Isang checkbook. Magkano ang kailangan mo para mawala ka na lang na parang bula? Tanong ng matanda. 1,000,000. 5. 10. Sabihin mo lang ang presyo mo. At isang kondisyon. Lumapit ang mukha nito. Alisin mo yan. Natigilan si Alena. Aalisin ang alin po. Huwag ka nang magkunwari, sabi ni Doña Esmeralda, ang mga mata ay nanlilisik. Alisin mo ang bata. Hindi magkakaroon ng isang bastardo ang pamilyang De Villa. Hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan namin dahil sa isang pagkakamali ng anak ko at sa isang oportunistang tulad mo. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Alena. Nawala ang takot. Nawala ang panginginig. Ang mga salitang bastardo at alisin mo yan ay parang gasolinang sumiklab sa natitirang tapang sa kanyang puso. Ang pagiging isang ina. Dahan-dahan siyang tumayo. Tinitigan niya ng diretso sa mata ang pinakamakapangyarihang babae na nakilala niya sa buong buhay niya. Hindi po problema ang anak ko, Maam, mariin niyang sabi, ang boses ay hindi na nanginginig. Kahit kailan, hindi siya magiging problema. At lalong-lalo na hindi po siya ibinebenta. Kinuha niya ang checkbook sa lamesa. At sa harap mismo ni Doña Esmeralda, pinunit niya ito sa gitna. Gulat. Iyon ang ekspresyong gumuhit sa mukha ng matanda. Isang ekspresyong marahil ay hindi pa nito na ipapakita sa loob ng maraming taon. Paano ka? Bago pa man makapagsalita si Doña Esmeralda, isang boses ang pumutol sa kanilang dalawa. Ma! Napalingon silang pareho. Nakatayo sa may pinto ng lanai si Marco, hingal na hingal at ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang punit na checkbook sa sahig.
Nakita niya ang galit sa mukha ng kanyang ina. At nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Alena. Nasaksihan niya ang lahat. Ang eksena sa lanai ay parang isang litratong nagyelo sa oras. Si Doña Esmeralda, na may bahid pa rin ang pagkagulat at galit sa mukha. Si Marco, na nakatayo sa may pinto, gulong-gulo ang isip. At si Alena, na nakatayo sa gitna ng lahat, ang dibdib ay umaakyat baba dahil sa tindi ng emosyon. Marco, anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong ni Doña Esmeralda, nabawi na ang kanyang kompostura. Ang tanong, Ma, anong ginagawa ninyo? Sagot ni Marco, lumakad siya palapit. Tiningnan niya si Alena, at nakita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata nito, ngunit hindi ito tumutulo. Mga luha ng tapang, hindi ng awa. Hindi niya dapat ginawa to. I'm just cleaning up your mess, jit ng matanda. Kung hindi mo kayang ayusin ang problema mo, ako ang gagawa. Hindi siya isang problema, halos pasigaw na sabi ni Marco. Habang nagtatalo ang mag-ina, dahan-dahang umatras si Alena. Bawat salita na naririnig niya ay parang isang dago. Mess. Problema. Yun ba ang tingin nila sa kanya? Yun ba ang tingin nila sa anak niya? Hindi na niya kaya. Habang abala ang dalawa sa kanilang pag-aaway, tahimik siyang tumalikod. Walang nakapansin sa kanya. Naglakad siya palabas ng mansyon, ang mga paa ay tila may sariling isip. Ang tanging gusto niya ay makatakas. Nakalabas siya ng gate at nagsimulang maglakad sa isang kalyeng hindi niya pamilyar. Hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Patuloy lang siya sa paglalakad. Ang mga imahe ng mga nangyari sa nakalipas na mga araw ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang 2 pulang linya. Ang article sa blog. Ang mga mapanghusgang tingin. Ang galit na mukha ni Enrique Santos. Ang malamig na mga mata ni Doña Esmeralda. Ang punit na tseke. At si Marco. Kahit na ipinagtanggol siya nito, nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Nakita niya ang bigat na pasan-pasan nito. Ang multo ni Isabel. Ang bigat ng pagiging isang Devilla. Alam ni Alena na habang naririto siya, magiging gulo lang siya sa buhay nito. Isa siyang mansa sa perpektong mundo nito. Pagod na siya. Pagod na siyang lumaban sa isang laban na sa simula pa lang ay talo na siya. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang ipagtanggol ang sarili. Ang tanging mahalaga na lang ngayon ay ang buhay sa loob ng sinapupunan niya. Ang anghel niya. Ang kaisa-isang bagay na sa kanya talaga. At kailangan niya itong protektahan. Nang makarating siya sa kanyang maliit na kwarto, wala nang luha na tumutulo. Ang nararamdaman niya ay hindi na lungkot, kundi isang klase ng malamig na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at sinimulang ilagay ang iilang damit na mayroon siya. Ang uniforme niya. Ang isang litrato ng kanyang pamilya. Kinuha niya ang lahat ng naipon niyang pera, kaunti lang pero sapat na siguro para sa simula. Umupo siya sa gilid ng kama at kumuha ng isang kapirasong papel at ballpen. Sir Marco. Nanginginig ang kamay niya habang nagsusulat. Salamat po sa lahat. Sa pagtatanggol ninyo sa akin. Hindi ko po iyon makakalimutan. Pero siguro po, hanggang dito na lang talaga. Nakikiusap po ako, wag na po ninyo akong hanapin. Masyado na po akong nagdulot ng gulo sa buhay ninyo. Ako na po ang bahala sa lahat. Aalagaan ko po ang anghel ko. Siya na lang po ang mayroon ako. Paalam. Alena. Hindi na niya binasa ulit ang sulat. Itinupi niya ito at ipinatong sa ibabaw ng unan. Kinuha niya ang kanyang bag at huling tiningnan ang kwartong naging saksi sa kanyang mga pangarap at sa kanyang pinakamasaklap na bangungot. Tahimik siyang lumabas at nagtungo sa pinakamalapit na terminal ng bus. Pumila siya para sa isang biyaheng papunta sa probinsya. Kahit saan. Basta malayo. Malayo sa Maynila. Malayo sa mga Devilla. Malayo sa lahat ng sakit. Nang makasakay siya sa bus, pinili niya ang upuan sa tabi ng bintana. Gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang. Dahan-dahang umandar ang bus, palayo sa syudad ng Makati na puno ng mga matatayog na gusali at mga sirang pangarap. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Tayo na lang dalawa, anak, bulong niya. Kaya natin to.
Pinikit niya ang kanyang mga mata habang ang bus ay papalayo ng papalayo. Sa bawat metro na inilalayo niya sa Maynila, pakiramdam niya ay may isang piraso ng kanyang puso na naiiwan. Ang pangarap niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ang katawa-tawang pag-asa na isang araw ay mapapansin siya ni Sir Marco, hindi bilang isang janitress, kundi bilang isang babae. Lahat ng iyon ay abo na ngayon. Isang luhang nag-iisa ang pumatak mula sa kanyang mga mata, gumuhit sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ito agad. Hindi na. Hindi na siya iiyak. Para sa anak niya, kailangan niyang maging matatag. Hindi na siya lilingon pa. Sa mansyon ng De Villa, ang sigawan ay natapos na. Naiwan si Marco sa gitna ng lanai, kasama ang isang ina na hindi niya na halos makilala sa tindi ng galit. Marco, ginagawa ko to para sa pamilya natin, sigaw pa ni Doña Esmeralda. Sa pagtataboy sa kanya? Sa pag-aalok ng pera para ipatanggal ang sarili nating apo, hindi makapaniwalang sagot ni Marco. Ang salitang pi-apo ay nag-iwan ng kakaibang lasa sa kanyang bibig. Naihilamos niya ang kamay sa kanyang mukha, gulong-gulo. Kailangan niyang makausap si Alena. Kailangan niyang ayusin ito. Kailangan ko siyang puntahan, sabi niya at mabilis na tumalikod, hindi na pinansin ang patuloy na pagsigaw ng kanyang ina. Nagmamadali siyang nag-drive papunta sa address ng apartment ni Alena, isang address na ipinahanap niya sa kanyang sekretarya ilang linggo na ang nakalipas. Ang puso niya ay kumakabog. Anong sasabihin niya? Sorry sa nanay ko. Sorry sa gulo. Nang makarating siya sa eskinita, ipinarada niya ang kanyang mamahaling kotse na tila isang spaceship sa gitna ng mga tricycle. Mabilis siyang umakyat sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Kumatok siya sa pinto. Alena. Walang sumasagot. Alena, ako to, si Marco. Please, mag-usap tayo. Katahimikan pa rin. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang maliit at halos walang lamang kwarto. Isang lumang kama, isang maliit na aparador na nakabukas at wala ng laman, at isang katahimikang nakakabingi. Ang amoy ng murang sabon at shampoo ni Alena ay nasa hangin pa, ngunit wala na siya. Umalis na siya. Ang realisasyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Huli na siya. Ang mga mata niya ay napadako sa isang piraso ng papel na nakatupi sa ibabaw ng unan. Lumapit siya at kinuha ito. Binuksan niya ang sulat. Binasa niya ang bawat salita. Salamat po sa lahat, huwag na po ninyo akong hanapin. Aalagaan ko po ang anghel ko. Bawat salita ay parang isang suntok. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Anghel ko. Ang anak niya. Ang anak nila. Ipinagkait na sa kanya bago pa man niya ito makilala. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang sulat ay lukot na sa kanyang kamay. Isang pakiramdam ng kawalan ang bumalot sa kanya, isang bigat na mas matindi pa kaysa sa lahat ng problemang hinarap niya sa kumpanya. Nawala siya. At kasama niya ang kanilang anak. Wala siyang magawa. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang nakakairitang tunog sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Wala sa sarili niya itong kinuha, handa nang patayin kung sino man ang tumatawag. Ngunit hindi ito isang tawag. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isang maikling mensahe lang. May ebidensya ako laban kay Isabel. Magkita tayo. Natigilan si Marco. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Tinitigan niya ang sulat ni Alena na hawak ng isang kamay at ang cellphone na may mensahe ng pag-asa sa kabilang kamay. Ang babaeng mahal niya ay nawawala. Ngunit ang babaeng sumira sa kanilang lahat ay malapit nang bumagsak. Sa isang iglap, ang kaninang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Marco ay napalitan. Napalitan ito ng isang bagay na mas matindi, mas mapanganib. Galit. At determinasyon. Nag-reply siya sa text. 3 salita lang. Saan at kailan? Itinayo niya ang kanyang sarili mula sa pagkakaupo. Itinupi niyang maingat ang sulat ni Alena at maingat na isinilid sa kanyang pitaka, na parang isang sagradong alaala.
Una, kukunin niya ang ebidensya. Ibabagsak niya si Isabelle at lahat ng kasinungalingan nito. At pagkatapos, hahanapin niya si Alena. Kahit saang sulok pa ng Pilipinas ito magtago. Kahit gaano pa katagal. Hahanapin niya siya at ang kanilang anak. Hindi na siya ang Marco de Villa na nalilito at pinaglalaruan ng konsensya. Ngayon, isa na siyang lalaking may misyon. At sa pagkakataong ito, wala nang makakapigil sa kanya. Ang lugar ng tagpuan ay isang maliit at halos walang taong coffee shop sa Quezon City, malayo sa karaniwang teritoryo ni Marco. Pagpasok niya, agad niyang nakita ang babae sa isang sulok, payat, nakasalamin at halatang kinakabahan. Si Clara, ang dating personal assistant ni Isabel. Sir Marco, nanginginig na sabi nito nang makaupo siya. Anong mayroon ka para sa akin, Clara? Diretsong tanong ni Marco, walang oras para sa mga pambungad. Nanginginig na inilabas ni Clara ang kanyang cellphone. Matagal na akong gustong umalis sa trabaho ko kay Ma'am Isabel, sir. Masyado na siyang masama. Noong una, akala ko laro lang. Pero noong sinimulan na niyang sirain ang buhay ng ibang tao, napayo ko ito. Hindi na kaya ng konsensya ko. May pinindot si Clara sa kanyang cellphone at iniabot ito kay Marco. Narinig ko siyang kausap ang kaibigan niya sa telepono, ilang araw matapos kayong mag-usap sa coffee shop. Akala niya walang nakakarinig. Ni-record ko po. Itinapat ni Marco ang cellphone sa kanyang tainga. Ang unang narinig niya ay ang tawa ni Isabel. Isang tawang puno ng tagumpay. Girl. Effective. Ang galing kong umarte, no? Narinig niya ang boses ng isang kaibigan sa kabilang linya. Grabe ka. Paano kung malaman niya ang totoo? Muling tumawa si Isabel. Paano niya malalaman? Ang tanga talaga ni Marco, naniwala siya sa drama ko. Iyak-iyak lang at isang lumang ultrasound galing sa pinsan kong nakunan, boom. Nasa palad ko na ulit siya. Ang dali niyang mag-guilty, eh. Yon ang kahinaan niya. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa isip ni Marco. Ang tanga talaga ni Marco. Naniwala siya sa drama ko. Ultrasound galing sa pinsan kong nakunan. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang utak, dinudurog ang bawat piraso ng pagkakasala na binitbit niya sa loob ng maraming araw. Hindi galit ang una niyang naramdaman, kundi isang klase ng nakakalamig na kalinawan. Niloko siya. Ginamit siya. At dahil sa kasinungalingang iyon, hinayaan niyang mawala si Alena. Okay na po ba, sir? Nanginginig na tanong ni Clara, nakikita ang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Ibinaba ni Marco ang cellphone. Tumingin siya kay Clara, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting walang bahid ng saya. Thank you, Clara. You did the right thing. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Mabilis niyang na-transfer ang audio file sa sarili niyang cellphone at nag-iwan ng makapal na sobre sa lamesa. Para sa pagsisimula mo ulit. Paglabas niya ng coffee shop, ang malamig na kalinawan ay napalitan na ng nag-aalab na galit. Isang galit na kontrolado at nakatutok sa isang target. Una, si Alena. Habang nagmamaneho, tinawagan niya ang pinuno ng kanyang security team. Tony, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Anything, sir, sagot ng lalaki sa kabilang linya. May isang babae, si Alena Reyes. Umalis siya kaninang gabi, sumakay ng bus papuntang probinsya. I need you to find her. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin. Check every bus terminal, every stopover, every manifest. I-deploy mo lahat ng tao kung kailangan. I want her found. Now. Masusunod, sir. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niya ang isang pamilyar na tawag. Ang sekretarya niya. Sir Marco, tumatawag po si Ma'am Isabel. She's inviting you to a press conference she organized for this afternoon. Sabi niya, para daw linawin ang lahat ng issue. Isang press conference. Napangisi si Marco. Isang ngising mapanganib. Perfect. She's doing easy job for me. Sabihin mo, darating ako, utos niya. Ang function room ng isang 5-star hotel ay puno ng mga miyembro ng media. Mga kamera, mga mikropono, mga reporter na sabik sa iskandalo.
Sa gitna ng lahat, nakaupo si Isabel Gonzales. Mukha siyang isang anghel na biktima. Nakasuot ng puti, ang makeup niya ay simple, at ang kanyang mga mata ay malungkot. Naghanda siya para sa papel ng kanyang buhay. I called you all here today, nagsimula siya. Ang boses ay bahagyang nanginginig para sa dagdag na epekto, to clear the name and to clear Marco's name. It is true that we are going through difficult time. At totoo rin na may isang babae na nasinubukang sirain kami. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata, na agad namang kinunan ng mga kamera. But what hurts the most, patuloy niya, ay ang mga kasinungalingan tungkol sa akin. Ang totoo, I was also the victim here. Matagal na panahon na ang nakalipas nagkaroon kami ng isang trahedya ni Marco. Isang trahedyang pilit naming kinakalimutan. Nagkaroon ng bulungan sa mga manonood. Ito na. Ang pasabog. Ang tanging hiling ko lang ay hustisya para sa nawala kong anak ti. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, isang malakas na pinto ang bumukas sa likuran ng silid. Lahat ay napalingon. Pumasok si Marco de Villa. Hindi siya nakatingin sa audience. Ang mga mata niya ay nakatutok lamang sa isang tao. Kay Isabel. Gulat na gulat si Isabel sa pagdating niya, ngunit mabilis niya itong itinago sa isang ngiti. Akala niya, nandito ito para suportahan siya. Marco, sabi niya, na para bang isang bayani ang dumating. Ngunit naglakad si Marco ng dire-diretso papunta sa entablado. Hindi siya ngumiti. Kinuha niya ang mikropono mula sa stand sa tabi ni Isabel at hinarap ang mga kamera. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa buong silid. Good afternoon, nagsimula siya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatindig ng balahibo sa lahat. Isway apologies for being late. Mayroon lang akong gustong iparinig sa inyong lahat. Isang recording. Isang pag-uusap sa pagitan ni Edis Gonzales at ng kanyang kaibigan. Nawala ang kulay sa mukha ni Isabel. Marco, what are you doing? Bulong nito, puno ng panik. Hindi siya pinansin ni Marco. Ikinonekta niya ang kanyang cellphone sa sound system. At pinindot ang play. Sa isang iglap, ang boses ni Isabel, ang tunay na boses niya, puno ng kayabangan at panloloko, ay umalinggaw sa buong silid. Ang tanga talaga ni Marco, naniwala siya sa drama ko. Iyak-iyak lang at isang lumang ultrasound galing sa pinsan kong nakunan, boom. Nasa palad ko na ulit siya. Ang buong silid ay natigilan. Ang tanging maririnig ay ang flash ng mga kamera na sunod-sunod na kumukuha ng litrato ng gulat at takot na mukha ni Isabel Gonzales. Ang laro ay tapos na. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid nang matapos ang recording. Ang katahimikang iyon ay sinundan ng isang pagsabog. Ang sabay-sabay na flash ng daan-daang kamera. Ang ingay ng mga reporter na nag-uunahang makalapit sa entablado. Hindi. Hindi totoo yan, sigaw ni Isabel, ang boses ay pumipiyo. That's fake. That's edited. Sinubukan niyang agawin ang mikropono mula kay Marco, ngunit nanatili itong kalmado. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa babaeng nasa harap niya, ang mukha ay parang isang blankong pader. Edwes Gonzales, totoo po bang pineke ninyo ang lahat? Sino ang babae sa recording? Anong masasabi ninyo sa akusasyon ng panloloko? Ang mga tanong ay parang mga bala na sunod-sunod na tumama kay Isabel. Napapaligiran siya. Wala siyang matakbuhan. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap mismo ng buong bansa. Sa marangyang sala ng mansyon ng De Villa, nakaupo si Doña Esmeralda sa kanyang malambot na sofa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa napakalaking flat screen D, nanonood siya ng live coverage. Narinig niya ang bawat salita sa recording. Bawat tawa ni Isabel. Bawat mapanlin lang na salita. Ang tanga talaga ni Marco, naniwala siya sa drama ko. Hindi siya makapaniwala. Naramdaman niya ang pag-akyat ng isang malamig na kirot sa kanyang dibdib. Ang mga salita niya kay Elena, bastardo, alisin mo iyan, bumalik ang mga ito sa kanya na parang mga sampal. Ang imahe ni Elena na nakatayo sa kanyang harapan, ang mga mata ay puno ng determinasyon habang pinupunit ang tseke, ay biglang luminaw sa kanyang isipan. Hindi iyon kayabangan. Hindi iyon pagiging oportunista. Iyon ay dignidad. Isang dignidad na sinubukan niyang bilhin at yurakan. Pinagbintangan niya ang inosente.
Itinaboy niya ang babaeng tunay na nagmamahal sa kanyang anak. At halos pilitin niyang ipatanggal ang sarili niyang apo dahil sa isang kasinungalingan. Dahan-dahang napayuko si Doña Esmeralda. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, naramdaman niya ang bigat ng isang tunay na pagsisisi. Mali siya. Sobrang mali. Sa press conference, tinaas ni Marco ang kanyang kamay, at sa isang iglap, tumahimik muli ang lahat. Ang dahilan kung bakit ako narito ay hindi para siraan si Iis Gonzales, mariin niyang sabi, ang boses ay malinaw at matatag. Nandito ako para ituwid ang isang pagkakamali. Para linisin ang pangalan ng isang babaeng walang kasalanan. Ang pangalan ni Elena Reyes. Huminga siya ng malalim. Si Elena ay hindi isang oportunista. Hindi siya isang manloloko. Siya ay isang mabuting tao na nadamay lang sa isang gulong hindi niya ginusto. At ang pinakamalaking kasalanan ko ay ang hinayaan kong masaktan siya. Tumingin siya ng diretsyo sa pinakamalapit na kamera na para bang kinakausap niya ang isang taong nasa malayong lugar. Ang kanyang mga mata ay biglang lumambot. Ang lahat ng galit ay nawala, napalitan ng isang lungkot at pagmamahal na hindi niya na itinago. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsamo. Kung nasaan ka man kung napapanood mo to. Patawarin mo ako. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Umuwi ka na, please. Umuwi na kayo ng anak natin. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lamang, ngunit narinig ito ng buong mundo. Sa isang maalikabok na terminal ng bus sa isang malayong probinsya, nakaupo si Elena sa loob ng isang maliit na karinderya. Kumakain siya ng kanin at isang pritong isda, sinusubukang magkaroon ng lakas. May isang lumang telebisyon sa sulok ng karinderya, nagpapakita ng balita. Hindi niya ito pinapansin hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na pangalan. Ang eskandalong bumabalot sa pamilya de Villade. Napaangat ang kanyang tingin. At doon, sa screen ng TV, nakita niya siya. Si Marco. Nakatayo sa gitna ng entablado, napapaligiran ng mga kamera. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Nakita niya ang sakit at pagmamahal sa mga mata nito. At narinig niya ang bawat salita. Mahal kita. Umuwi ka na, please. Umuwi na kayo ng anak natin. Nabitawan ni Elena ang kanyang kutsara. Tumama ito sa kanyang plato na may malakas na kalansing. Nakatitig lang siya sa screen, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanin sa kanyang bibig ay hindi niya malunok. Ang puso niya ay biglang tumibok ng sobrang bilis na halos hindi na siya makahinga. Totoo ba to? Nananaginip lang ba siya? Sa gitna ng isang maingay na karinderya sa isang lugar na hindi niya alam, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung ito ba ay luha ng lungkot o luha ng isang bagong pag-asa. Ang paghahanap ay tumagal ng 3 araw. 3 araw ng walang tulog para kay Marco. 3 araw na puno ng pag-asa at pagkadismaya. Sa tulong ng kanyang ina, na ngayon ay buong pusong tumutulong, ginamit nila ang lahat ng kanilang koneksyon. Bawat probinsya, bawat bayan, bawat terminal. Sa wakas, isang tawag ang dumating. Isang security personnel sa isang terminal sa Sorsogon ang nakakilala sa litrato ni Elena. Sinabi nito na ang babae ay bumaba roon at sumakay ng tricycle papunta sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marco. Sumakay siya sa unang flight papuntang Legazpi at mula roon ay nag-arkila ng sasakyan. Nag-drive siya ng ilang oras, ang puso niya ay kumakabog sa bawat kilometrong nilalakbay niya. Nang makarating siya sa baryo, ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng dagat at ang payapang tunog ng mga alon. Kabaligtaran ng magulo at maingay na syudad na iniwan niya. Nagtanong-tanong siya sa mga lokal, ipinakita ang litrato ni Elena. Ang bagong dating, sabi ng isang matandang mangingisda. Nakatira siya sa maliit na bahay kubo sa dulo, yung malapit sa mga puno ng niyog. Tahimik lang na babae. Sinundan ni Marco ang direksyon. At doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga, nakita niya siya. Nakaupo si Elena sa isang bangkong kahoy, nakatingin sa karagatan. Ang hangin ay marahang naglalaro sa kanyang buhok. Nakasuot siya ng isang simpleng duster, at ang kanyang tiyan ay mas malaki na ngayon, hindi na maitatago. Ang payapang itsura niya ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Marco.
Ito ang buhay na pinili nito, malayo sa kanya, malayo sa gulo. Karapatan ba niyang sirain muli ang kapayapaang ito? Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig ni Alena ang mga yabag sa buhangin at lumingon. Nagulat siya. Ang mga mata niya ay nanlaki at ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Hindi siya makapagsalita. Huminto si Marco ilang talampakan mula sa kanya. Alena, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Paano mo ako nahanap? Yun na lang ang naisatinig ni Alena. Hahanapin kita kahit saan ka magpunta, sagot ni Marco at humakbang papalapit. Patawarin mo ako, Alena. Sa lahat. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Umiling si Alena at isang luha ang tumulo. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko. Dahil hinayaan kong mangyari. Dahil naging duwag ako. Lumuhod si Marco sa kanyang harapan. Hindi sa makintab na sahig ng kanyang opisina, kundi sa magaspang na buhangin ng isang simpleng baryo. Inabot niya ang kamay ni Alena. Alena, sabi niya, tinitingnan siya ng diretso sa mga mata. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong sinaktan kita. Pero nandito ako ngayon nakikiusap. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hayaan mo akong alagaan ka at ang anak natin. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng araw. Please, marry me, Alena. Maging asawa ko. Hayaan mo akong maging ama sa anak natin. Hayaan mo akong ibigay sa inyo ang buong mundo. Humagulgol na si Alena. Mga luhang matagal na niyang kinimkim. Mga luha ng sakit, ng pag-iisa, at ngayon, ng hindi maipaliwanag na saya. Tumango siya. Bulong niya. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap siya ng mahigpit, na para bang hindi na niya ito bibitawan pa. Ang kasal ay simple lang, ginanap sa isang maliit na simbahan sa probinsya. Ang mga magulang ni Alena, na nooy puno ng pag-aalala, ay ngayon puno ng luha ng kaligayahan. At dumating din si Doña Esmeralda. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan niya si Alena. Wala na ang dating otoridad sa kanyang tindig. Ang naroon ay isang ina na puno ng pagsisisi. Alena, Hija, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Hinawakan niya ang mga kamay ni Alena. Hindi ko na mababawi ang mga masasakit na salitang binitawan ko. Pero sana, hayaan mo akong ipakita sa'yo, sa gawa, kung gaano ako nagsisisi. At kung gaano ko kayo kamahal ikaw at ang apo ko. Ngumiti si Alena, isang tunay at taos-pusong ngiti. Pinapatawad ko na po kayo, Nay. Ang salitang Nay ang tuluyang nagpaiyak sa matanda. Niyakap niya ang kanyang bagong manugang, at sa yakap na iyon, ang lahat ng sugat ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. Makalipas ang 5 taon. Isang maaraw na hapon. Sa malawak na hardin ng mansyon ng De Villa, may 2 batang lalaki na naghahabulan sa damuhan. Habulin mo ako, kuya, sigaw ng mas bata. Mahuhuli rin kita, Liam, sagot ng panganay, si Andre. Sa ilalim ng isang puno, nakaupo sa isang picnic blanket sina Marco at Alena. Pinapanood nila ang kanilang mga anak na may ngiti sa kanilang mga labi. Si Alena, hindi na ang dating babaeng laging nakayuko. Ngayon, mayroon na siyang kumpiyansa at isang kapayapaang nagniningning mula sa kanyang mga mata. Siya na ngayon ang namamahala sa foundation ng De Villa, tumutulong sa mga kababaihan at mga batang nangangailangan. Tingnan mo sila, sabi ni Alena, isinandal ang ulo sa balikat ni Marco. Ang kukulit. Niyakap siya ni Marco. Mana sayo. Hoy, sayo kaya, tumawa si Alena. Tinitigan ni Marco ang kanyang asawa. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ng totoo. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng katapangan. Mahal kita, bulong niya. Mahal din kita, sagot ni Alena at hinalikan siya. Mula sa malayo, pinapanood sila ni Doña Esmeralda, hawak ang isang tasa ng tsaa. Sa kanyang tabi, ang mga magulang ni Alena. 2 pamilya mula sa magkaibang mundo na pinag-isa ng pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi tumitingin sa estado sa buhay. Ang pag-ibig na kayang lampasan ang lahat ng kasinungalingan at pagsubok. Ang pag-ibig na nagpapatunay na ang bawat isa,
gaano man kahamak sa tingin ng iba, ay karapat-dapat sa isang masaya at kumpletong pamilya. Ang kanilang simula ay isang pagkakamali, ngunit ang kanilang pagtatapos ay isang perpektong tadhana. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Alena. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Isang karangalan ang samahan kayo sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat takot, at bawat munting tagumpay ng ating mga bida. Naging paalala ito sa akin na sa buhay, lahat tayo ay may kanya-kanyang laban. May mga pagkakataong pakiramdam natin ay nag-iisa tayo, na ang mundo ay tila balaban sa atin. Ngunit ang kwento ni na Alena at Marco ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral, na ang dignidad ay hindi nabibili, ang katotohanan ay laging mananaig, at ang pagpapatawad ang siyang tunay na nagpapalaya sa atin. Higit sa lahat, ipinakita nito na ang bawat isa sa atin, anuman ang ating estado sa buhay, ay karapat-dapat sa pagmamahal at kaligayahang walang hanggan. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Kung may isang aral o eksena na tumatak sa inyong puso, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng silid, palabas ng opisina. Ang tanging gusto niya ay makalayo roon, makalayo sa mga matang mapanuri ni Marco de Villa, at makalayo sa kahihiyang dulot ng isang gabing hindi niya kailanman dapat kalimutan, ngunit pilit niyang ibinabaon sa limot. Naiwan si Marco na mag-isa sa katahimikan. Napaupo siya pabalik sa sofa, napasabunot sa sarili niyang buhok. Ang sakit ng ulo niya ay tila lalo pang lumala. Isinara niya ang kanyang mga mata. Pilit niyang hinukay ang kanyang alaala. Isang halik. Isang malambot na katawan sa kanyang mga bisig. Isang mahinang ungol hindi ng pagtutol, kundi ng pagsuko. Napamulat si Marco. Impossible. Hindi maaari. Tiningnan niya ang pintong nilabasan ni Alena. Pinipilit niyang paniwalaan ang sinabi nito. Na walang nangyari. Nalasing lang siya at nakatulog. Mas madali iyon. Mas simple. Walang komplikasyon. Ngunit habang nakaupo siyang mag-isa, habang ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib at ang katanungan sa kanyang isipan, isa lang ang sigurado siya. Hindi nagsasabi ng totoo ang babae. Lumipas ang mga linggo na parang mga anino. Para kay Alena, bawat araw ay isang misyon, ang iwasan si Sir Marco de Villa sa lahat ng pagkakataon. Naging eksperto siya sa pagtatago. Kabisado niya ang bawat sulok ng 50 DA floor. Alam niya kung saan liliko kapag naririnig na niya ang tunog ng mamahaling sapatos nito sa pasilyo. Alam niya kung kailan dapat pumasok sa supply closet at magpanggap na may kinukuha habang pinapakiramdaman ang pagdaan nito. Ang kanyang mundo ay lumiit. Mula sa pagiging isang halos invisible na empleyado, naging isa siyang pugante sa sarili niyang lugar ng trabaho. Isang hapon, habang itinutulak niya ang kanyang cart ng panlinis, narinig niya ang boses nito mula sa hindi kalayuan, kausap ang sekretarya nito. Pakidala na lang sa opisina ko ang mga dokumento, at pakitimpla na rin ako ng kape, utos ni Marco. Agad na kumabog ang dibdib ni Alena. Papunta ito sa opisina. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Ang pinakamalapit na ligtas na lugar ay ang pantry. Halos patakbo niyang itinulak ang cart papasok doon at isinara ng bahagya ang pinto. Nag-iwan lang ng kaunting siwang para makasilip. Pinigil niya ang kanyang hininga habang pinapanood ang anino ni Sir Marco na dumaan. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nakakahiya. Nagtatago siya na parang isang daga. Isang makasalanang daga. Pagkalipas ng ilang sandali, nang sigurado na siyang wala na ito, dahan-dahan siyang lumabas. Napabuntong hininga siya. Ligtas na naman sa araw na ito. Ngunit may ibang kalaban si Alena na hindi niya kayang takbuhan. Isang kalaban na nasa loob mismo ng kanyang katawan. Nagsimula ito sa mga simpleng pagkahilo. Paminsan-minsan, kapag bigla siyang tumatayo, umiikot ang kanyang paningin. Ipinagsawalang bahala niya lang ito. Siguro sa pagod lang, sabi niya sa sarili. Pero isang araw, habang nililinis niya ang banyo ng mga babae, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagduduwal.
Naamoy niya ang tira-tirang kape sa isang basurahan at tila ba bumaliktad ang kanyang sikmura. Dali-dali siyang pumasok sa isang cubicle at napasuka. Napasandal siya sa malamig na pader, nanginginig at hinahabol ang kanyang hininga. Pinagpapawisan siya ng malamig. Anong nangyayari sa akin? At doon, sa katahimikan ng banyong amoy disinfectant, isang napakalamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Pilit niyang iwinaksi ang ideya sa kanyang isipan. Hindi. Impossible. Pero sinimulan niyang bilangin sa kanyang isip ang mga araw. Kailan nga ba ang huling beses? Hindi niya na kailangang tapusin ang pagbibilang. Alam niya. Alam na alam niya. Huli na. Sobrang huli na. Pagkatapos ng kanyang shift, sa halip na umuwi, naglakad si Alena papunta sa pinakamalapit na pharmacy. Bawat hakbang ay parang may pabigat na 1 tonelada. Pakiramdam niya, lahat ng taong nakakasalubong niya ay alam ang marumi niyang sekreto. Nanginginig niyang binili ang isang maliit na kahon. Isinilid niya ito sa kailaliman ng kanyang bag na para bang isa itong kontrabando. Hindi siya umuwi. Bumalik siya sa De Villa Tower at pumunta sa isang banyong pampubliko sa ground floor, isang lugar na bihirang gamitin ng mga tao sa ganoong oras. Nakatitig siya sa kahon sa kanyang mga kamay. Pregnancy test. 2 salita na babago sa kanyang buong buhay. Pumasok siya sa isang cubicle at nilock ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kahon at binabasa ang instruksyon. Sinunod niya ang bawat hakbang na parang isang robot. Pagkatapos, inilapag niya ang maliit na puting stick sa sahig. 3 minuto. Ang 3 minutong iyon ang pinakamahaba sa buong buhay niya. Nakatitig lang siya rito, hindi kumukurap. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng fluorescent light sa itaas at ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Isa lang, please, isa lang di. Bulong niya na parang isang panalangin. Una, isang linya ang lumitaw. Nakahinga siya ng bahagya. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, may isa pang linya na unti-unting lumitaw. Malabo sa simula, ngunit habang tumatagal ay lalong lumilinaw. 2 pulang linya. Positibo. Hindi. Hindi. Hindi pwede. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha sa malamig na sahig. 1 butil. 2. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang paghagulgol. Paano na? Anong gagawin ko? Paano na ang pamilya ko sa probinsya? Ang trabaho ko? Ang anak ko? Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang bigat ng katotohanan ay tila dumagan sa kanyang dibdib at hindi na siya makahinga. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang ugong ng ilaw ay naging isang nakabibinging ingay. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Ang huli niyang naramdaman ay ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na sahig ng banyo, habang ang kamay niya ay nakakuyom pa rin sa katibayan ng isang lihim na hindi na niya kayang itago pa. Ang hangin sa loob ng boardroom ay siksik sa tensyon at amoy ng mamahaling kape. Nakaupo si Marco de Villa sa dulo ng mahabang lamesa, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa harap niya ay ang mga pinuno ng iba't ibang departamento ng De Villa Holdings. Ang proposal mula sa V Corp ay agresibo, mariing sabi ni Marco, ang kanyang boses ay umalinggaw sa silid. Pero may mga butas. Ang kanilang financial projections ay masyadong optimistic. Tandaan ninyo, hindi tayo papasok sa isang kasunduan na dehado tayo. Ang lahat ay tahimik na nakikinig. Ito ang Marco de Villa na kilala ng lahat, matalas, direkta, at walang sinasayang na oras. Ang mga bakas ng kalasingan at pagkalito ilang linggo na ang nakalipas ay matagal nang nabura, ipinagpaliban at ibinaon sa ilalim ng sandamakmak na trabaho. Kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang pamunuan ang kumpanya. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang tabi, isang banayad na beep na tila isang malakas na ingay sa katahimikan ng pulong. Bahagya siyang nainis. Alam ng kanyang sekretarya na ayaw niyang naistorbo sa gitna ng isang mahalagang meeting. Pinindot niya ang buton. Yes, Rina, malamig niyang tanong. Is Sir Marco? Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng kanyang sekretarya. Paumanhin po sa abala, pero may bisita po kayo. At iginigit po niyang makita kayo.
Kumunot ang noo ni Marco. Sinong bisita ang mas importante kaysa sa meeting na ito? Sabihin mo mag-set ng appointment. Sinabi ko na po, sir, pero... Bago pa man matapos ni Rina ang kanyang sasabihin, biglang bumukas ang pinto ng boardroom. At kasabay ng pagbukas nito, tila isang bagong klase ng hangin ang pumasok sa silid. Isang hangin na may dalang napakamahal na pabango at isang presensyang hindi mo maaaring baliwalain. Nakatayo roon si Isabel Gonzalez. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida na bumabagay sa perpekto niyang katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay umaalon sa kanyang balikat at ang kanyang mga labi ay pinintahan ng matingkad na pula. Mumiti siya, isang ngiti na nakakasilaw ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lahat ng mga seryosong mukha sa loob ng boardroom ay napalingon sa kanya, puno ng pagtataka. Natigilan si Marco. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang multo ng kanyang nakaraan. Ang babaeng sumira sa tiwala niya. Ang babaeng dahilan kung bakit siya naglasing at isang imahe ni Alena ang biglang sumagi sa kanyang isip. Mabilis niya itong iwinaksi. "Excuse me, gentlemen," sabi ni Isabel. Ang boses niya ay malambing ngunit puno ng otoridad na tila siya ang nagmamay-ari ng lugar. "I'm so sorry to interrupt. Pwede ko bang hiramin si Marco for just a minute? It's very important." Hindi na niya hinintay ang sagot. Naglakad siya papasok na parang isang reyna sa kanyang palasyo. Ang bawat hakbang ay may kumpiyansa. Huminto siya sa tabi ni Marco at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang kilos na mukhang simple lang pero para kay Marco, isa itong pag-aangkin.